Magandang umaga po muli mga kapatid. Para po sa ating pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon, atin pong buksan ang ating mga Biblia o di kaya atin pong sabayang basahin sa ating mga screens ang salita ng Panginoon na makikita sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, 3 hanggang 8 at 14 hanggang 20. Basahin po natin ito. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. Atin pong basahin ang talatang 14 hanggang 20. If Christ hasn't come back to life, our message has no meaning, and your faith also has no meaning. In addition, we are obviously witnesses who lied about God because we testified that He brought Christ back to life. But if it's true that the dead don't come back to life, then God didn't bring Christ back to life. Certainly, if the dead don't come back to life, then Christ hasn't come back to life either. If Christ hasn't come back to life, your faith is worthless, and sin still has you in its power. Then those who have died as believers in Christ no longer exist. If Christ is our hope in this life only, we deserve more pity than any other people. But now Christ has come back from the dead. He is the very first person of those who have died to come back to life. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila naming Ama, kami po'y nagpapasalamat at binigyan niyo po muli kami ng pagkakataon na masilayan, mapag-aralan, mapagnilay-nilayan, maiturot, maipahayag ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalong mauhaw, magutom sa inyong mga salita. Upang nang sa ganon, amin po itong araw-araw babasahin, amin pong isa sa ulot, isa sa puso, amin pong pakikinggan at babasahin. Dalangin po namin, Panginoon, ang paggabay ng banal na Espiritu upang nang sa ganon, Panginoon, amin pong maunawaan, maintindihan, maisabuhay ang inyong mga katotohanan at kalooban. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ngayong araw na to ay kung ano ang mga benepisyo na atin pong matatanggap, mararanasan kung tayo ay manampalataya at manalig at tanggapin natin ang tagapagligtas na nabuhay muli. The benefits of believing and receiving the risen Savior. Mga kapatid, ito pong isinulat ni Apostol Pablo ay parang kanyang tugon at dipinsa sa mga maling pananampalataya ng mga taga-Korinto. Ito pong mga taga-Korinto, bagamat na niniwala sila na si Kristo ay nabuhay na muli, hindi sila naniniwala na ang taong katulad natin, katulad ni Apostol Pablo, katulad nila, na pag namatay sila ay mabubuhay silang muli. Hindi po sila naniniwala ng ganon. Ito pong kaisipan na ito ay galing sa Griego na filosofiya na hindi naniniwala ng pagkabuhay na muli ng isang patay na. O di kaya nanggaling din ito sa mga Sadducees na isang sekta ng mga Hudyo na hindi naniniwala na pag ang isang tao ay namatay na mabubuhay na muli siya. Ang mga pananampalataya kasi ito, mga kapatid, ay nagsasaad na pag ang isang tao ay namatay, that's the end of him. That's the end of her. Kaya ang dipinsa ni Apostol Pablo ay kanyang isinulat sa pagkasabing 1 Corinthians 15:15, but if it's true that the dead don't come back to life, then God didn't bring Christ back to life.
Parang sinasabi niya, naniniwala kayo na si Kristo ay nabuhay na muli, pero hindi kayo naniniwala na ang isang tao pag namatay mabubuhay na muli. Mali kayo. Kasi kung totoo na hindi nabubuhay ang isang tao na namatay, hindi siya mabubuhay na muli, di hindi rin binuhay ng Diyos si Kristo. Hindi rin ibinalik ni Kristo sa buhay, hindi siya ibinalik ng Diyos sa lugar ng mga buhay. So mga kapatid, ito po ang depensa, tugon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na may maling pananampalataya o pananaw tungkol sa pagkabuhay muli ng isang namatay. So what will happen if our Savior did not rise from the grave? Ano pong mangyayari kung si Kristo, ang ating tagapagligtas, ay hindi po nabuhay na muli mula sa libingan? Number 1, ito pong mangyayari. The gospel and our faith has no meaning. Ang magandang balita na ikaliligtas sana ng mga tao, makasalanan katulad natin, katulad ng mga taga-Korinto, katulad nila Apostol Pablo, ay walang saysay, at ang kanilang pananampalataya ay wala ring saysay. Ibig sabihin mga kapatid na sayang lang ang oras, sayang lang ang panahon, sayang lang ang pagod, sayang lang ang pera na gumagawa tayo ng mga simbahan, pinapaganda po natin para ang mga taong papasok doon ay komportable makaririnig ng salita ng Panginoon at magandang balita. Hindi pala. Wala palang kapangyarihan dahil ang ibinabalita natin, ang ating ipinapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesus o magandang balita na ginawa niya ay hindi pala totoo kung hindi siya nabuhay na muli. At ang ating pananampalataya mga kapatid, kahit malalim, matatag, malawak pa ang ating pananampalataya, wala po itong saysay dahil ang ating pinanampalatayaan ay patay pala at hindi siya nabuhay na muli. Ayon sa unang Korinto 15:14, if Christ hasn't come back to life, our message, the gospel, has no meaning, and your faith also has no meaning. Ibig sabihin, ang pananampalataya ng mga taga-Korinto, kung totoong hindi na buhay na muli si Kristo, ang kanilang pananampalataya at ang ating pananampalataya ngayon, ay wala pong saysay. Pangalawa, ano po ang mangyayari kung ang ating tagapagligtas na si Kristo ay hindi po nabuhay na muli mula sa libingan? Christians would become sharer of fake news. Tayo pong mga Kristiyano, simula doon sa mga taga-Korinto, kina Apostol Pablo at sa ating panahon, tayo mga Kristiyano ay magiging tagapagbalita ng balitang hindi totoo. Bakit magkakatotoo? Magkakatotoo lamang ito kung si Kristo ay nabuhay na muli, dahil ito po ang magiging batayan ng ating tunay na kaligtasan. 1 Corinthians chapter 15:15, in addition, we are obviously witnesses who lied about God because we testified that He brought Christ back to life. Magiging mga sinungaling tayo mga saksi dahil sasabihin natin na binuhay ng Diyos muli si Kristo mula sa mga patay, pero hindi pala totoo. But if it's true that the dead don't come back to life, sabi ni Apostol Pablo, then God didn't bring Christ back to life. Pangatlo mga kapatid, ano pong mangyayari pag si Kristo, ang ating tagapagligtas, ay hindi nabuhay na muli mula sa libingan? Alam po ninyo, lahat ng mga Kristiyano, mga nauna sa atin ay, at tayo ngayon sa ating panahon, ay pariwara. Ibig sabihin, we will all go to perdition. We will all go to hell. None of us will go to heaven. 1 Corinthians 15:17, if Christ hasn't come back to life, your faith is worthless and sin still has you in its power. Ibig sabihin, ang ating mga kasalanan na ang bayad nito, the wages of this sin is death, papuntang impyerno,
patuloy na paghihiwalay natin sa Diyos ay mananatili kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli. Our sin still has us in its possession or its power. Ibig sabihin mga kapatid, walang kapatawaran, walang paglilinis sa ating mga kasalanang nagawa kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli. Pang-apat, ano po ang mangyayari pag si Kristo ay hindi nabuhay na muli mula sa mga patay o sa libingan? Lahat ng mga Kristiyano na nauna na sa atin namatay, na sinasabi natin tuwing may funeral service, we believe that He is now in heaven. He is now with the Father. Hindi pala yung totoo mga kapatid kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli. All Christians who have gone ahead of us have perished. Papunta sila sa impyerno lahat. Then those who have died as believers in Christ no longer exist. Walang pag-asa kahit na sinong mamamatay, kahit Kristiyano ka pa, kahit nabautismuhan ka pa, kahit membro ka pa ng simbahan, walang pag-asa kung si Kristo mga kapatid bilang ating tagapagligtas ay hindi po nabuhay mula sa libingan. Panglima, ano po ang mangyayari sa mga kung ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas ay hindi nabuhay na muli? Tayong mga Kristiyano mula sa mga taga-Korinto, sila Apostol Pablo at ang iba pang mga apostoles ni Kristo, at tayo ngayon sa ating panahon, tayong lahat mga Kristiyano ay kaawa-awa sa lahat ng mga tao dito sa mundo. All Christians are the most pitiful. Ayon sa salita ng Panginoon, una Korinto 15:19, if Christ is our hope in this life only, we deserve more pity than any other people. Bakit hindi po tayo kaawa-awa? Kaawa-awa po tayo mga kapatid dahil ang ating pinananampalatayaan, ang ating pag-asa na magdadala sa atin doon sa mansyon sa kalangitan ay hindi pala totoo. Patay pala siya at hindi siya nabuhay. Yun po mga kapatid ang mangyayari pag ang ating tagapagligtas ni si Kristo Jesus ay hindi po nabuhay na muli. Pero praise the Lord, purihin ang Diyos dahil ang katotohanan sa usaping ito ay ayon sa unang Korinto 15:20, but now Christ has come back from the dead. He is the very first person of those who have died to come back to life. Na ang ating Panginoong Jesus, si Kristo, ay nabuhay na muli mula sa mga patay. At siya ang unang tao na nabuhay, na namatay at nabuhay na muli. Mga kapatid, ayon sa unang Korinto 15:3, for what I received I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures. Ibig sabihin, itong magandang balita ay natanggap ni Apostol Pablo at ikanyang ibinabahagi sa mga taga-Korinto at ibinabahagi rin niya sa atin na si Kristo ay namatay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at pagkatapos ng 3 araw siya po'y nabuhay na muli ayon sa kasulatan, at siya po ay nagpakita kay Cephas o Pedro at sa 12 mga disipulo ni Kristo. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Ibig sabihin mga kapatid, nakita siya ng sobra 500 na mga kapatiran. Ibig sabihin, walang makapagsisinungaling nito. Walang makapagsasabi, siya lang nakakita, sila lang nakakita, doon lang banda nakakita. Sabay-sabay at the same time, most of whom are still living during the time of Paul, and others have died already. So ibig sabihin, totoo talaga na nabuhay na muli ayon sa mga saksi kung saan si Kristo ay nagpakita. Nagpakita rin siya kay Santiago or James, then to all the apostles, at nagpakita rin siya kay Apostol Pablo. Ibig sabihin mga kapatid, tunay ngang nabuhay ang ating Panginoong Diyos. So kung siya'y buhay o nabuhay na muli, ano pong mga benepisyo o mga pagpapala
ang ating po mararanasan at matatanggap kung tayo'y mananampalataya, kung tayo'y mananalig, kung tayo tatanggap sa ating tagapagligtas na nabuhay na muli. Mga kapatid, maraming mga tao ang naghangat na mabansagang tagapagligtas ng mundo. Isa na dito si Adolf Hitler, mga kapatid. Ayon sa Smithsonian Magazine, si Adolf Hitler ay gumawa ng maraming hakbang upang kilalanin siya bilang tagapagligtas ng kanyang bansang Alemanya or Germany. Pero mga kapatid, patay na po si Adolf Hitler. Tawagin man siyang savior, hindi siya savior o tagapagligtas na nabuhay na muli. Si Vladimir Lenin, ayon sa isang tourist guide sa Russia, sabi niya, "Welcome to the tomb of Lenin, the savior of the world." Welcome sa libingan ni Lenin, ang tagapagligtas ng mundo. Pero mga kapatid, si Lenin ay nasa kanyang kabaong pa rin, nasa kanyang libingan at hindi pa nabuhay na muli. So wala po tayong mga pagpapalang matatanggap sa kanila dahil sila ay patay pa rin hanggang ngayon. Pero si Kristo, siya po ay buhay na tagapagligtas. So ano po ang mga benepisyo? Ano po ang mga pagpapalang ating matatanggap kung tayo po'y mananalig, mananampalataya at tatanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon? Number 1, we get to have a right relationship with God. Magiging maayos ang ating relasyon sa Diyos. Alam po ninyo, sa simula't simula pa, maganda talagang relasyon ng tao at ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, ito po'y naputol at lahat ng mga tao na kanilang naging anak o nanggaling sa kanila ay makasalanan na. Ibig sabihin, mga kapatid, nahiwalay sa Diyos. Pero dahil sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, isang blessing, isang benepisyo, mga kapatid, we get to have a right relationship with God. Ayon sa Roma 4:25, because of our sins, He was given over to die, and He was raised to life in order to put us right with God. Dahil sa ating mga kasalanan, siya po ay sinakripisyo, siya po ay inialay upang mamatay at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero siya po ay binuhay na muli upang maging maayos ang ating relasyon sa Diyos. Mga kapatid, napakaganda po ng ginawa ng Panginoong Jesus. At isa po ito sa mga benepisyo, mga pagpapala na ating pong matatanggap. Ayon sa unang Pedro 1:3, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope." Nang dahil sa habag ng Diyos, binigyan niya tayo ng bagong kapanganakan. Ipinanganak tayong muli papunta sa buhay na pag-asa. Hindi lang basta-bastang pag-asa, buhay na pag-asa. At atin po itong matatanggap o natanggap na sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus mula sa mga patay. At dahil dito, mga kapatid, ayon sa Hebrews chapter 10 verse 19, "By a new and living way opened for us through the curtain that is His body." Ibig sabihin, meron po tayong bagong buhay na binuksan ng dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesus. At ayon sa Episo 4:22, mga kapatid, binigyan tayo ng bagong buhay. We are to put off our old self, our former way of life, upang nang sa ganun, mga kapatid, magkaroon po tayo ng bagong persona, bagong pagkatao. Epeso 4:23 hanggang 24, "To be made new in the attitude of your minds." Ibig sabihin, mga kapatid, nang dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos at binago niya tayo. We were made new in the attitude of our minds, and we
are to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ibig sabihin, may kakayahan na tayo ngayon na maging katulad ng Diyos sa kanyang pagiging matuwid at sa kanyang kabanalan. Imposible po ito, mga kapatid, kung wala tayong kapangyarihan katulad ng kapangyarihang nagbuhay muli kay Kristo Jesus. Pangalawa, ano po ang mga benepisyo, mga pagpapalang ating matatanggap kung tayo at atin pong panampalatayaan, panaligan, tanggapin ang ating tagapagligtas na nabuhay muli? Number 2, we can conquer any kind of fear and uncertainty. Anumang uri ng kinatatakutan natin, anumang uri ng pagkawalang kasiguruhan, uncertainty, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin ano ang mangyayari pagkatapos ng COVID-19 na ito. Alam po ninyo, isa sa mga kinatatakutan ng tao ay ang mamatay. Para bagang hindi tayo mamamatay. Iba't iba po ang klase ng kamatayan na dumarating sa mga tao. Ang iba na tutulog lang mamamatay. Ang iba naman ay nagkakaroon ng sakit. Ang iba baka COVID-19. Pero natatakot tayo, mga kapatid. Alam po ninyo, dahil sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus, we can conquer any kind of fear and uncertainty. Ayon sa Hebrews 2:14-15, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity. Ang Panginoong Jesus ay nagpakatao. Naging tao po siya at nanirahan kasama ang mga naunang mga tao noon para sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kanyang magapi ang kapangyarihan niya na humahawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Walang iba kundi ang dyablo. Tinalo na ng Panginoong Jesus ang dyablo, mga kapatid, na humahawak ng kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Ano pa? Para daw to free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Ginawa yun ng Panginoong Jesus upang lahat na naging alipin sa tanang buhay nila, naging alipin ng takot na mamatay, ay sila po'y magkaroon ng kalayaan. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa kamatayan. Kung oras na po natin ito, kahit ano ang gawing kaparaanan ng Diyos, darating po yan. Huwag tayong matakot dahil ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas ay nabuhay na muli. Mangyayari din yan sa atin. Tayo rin po ay mabubuhay na muli. Ayon kay Kristo, ng kanyang binuhay si Lazarus, sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Filipos 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin, siya nagsimula ng magandang gawa sa atin. Tayo iniligtas. Ano kaya ang susunod nito? Meron pa kaya ang susunod nito? COVID-19 na, yung tumulong sa'yo na ayusin ang inyong buhay, ayusin ang inyong hanap buhay, ayusin ang iyong pamilya. Ipapatuloy pa ba niya ito? COVID-19 tayo. Nga kapatid, dapat maniguro tayo. Being confident of this, nakasisiguro tayo na siya na nagsimula na mabuting gawa sa ating mga buhay ay magpapatuloy hanggang dumating ang Panginoong Jesus. Pangatlo, ano pong mga benepisyo ang ating matatanggap? Ano pong mga pagpapala ang ating mararanasan kung ating panampalatayaan, panaligan at tanggapin ang tagapagligtas na nabuhay muli? Number 3, we have the power to do anything that glorifies God. Anumang bagay na makapagbibigay lugod, kaluwalhatian sa ating Panginoon na ating gustong gawin, ay makakaya po natin. Wala pong makapaghahadlang. Kahinaan, balakid, kakulangan,
ibibigay po sa atin ng Panginoon. We have the power to do anything that glorifies God. Efeso 1:19 hanggang 20, and His incomparably great power for us who believe. Meron po siyang ipinagkaloob na kapangyarihan na hindi mapapantayan. Itong dakilang kapangyarihan ay para sa mga mananampalataya, upang ang kapangyarihang ito na nagtataglay ng kalakasan na ginamit niya sa pagbubuhay muli kay Kristo mula sa mga patay at pagluklok sa Kanya sa gawing kanang kamay niya, ay siya ring tutulong sa atin. Siya ring kapangyarihan tutulong sa atin upang gawin ang mga bagay na gusto ng Panginoon ating gawin. We have the power to do anything that glorifies God. Philippians 4:13, let's read this all together. I can do all this through Him who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan merong si Kristo. Pang-apat at katapusan, ano po ang mga benepisyong ating matatamo, ating mararanasan, mga pagpapalang ating matatanggap kung tayo po'y mananampalataya at mananalig at tatanggapin ang tagapagligtas na nabuhay na muli. Number 4, certainty of going to heaven. Alam po ninyo, ito isa po sa mga sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. I will go and prepare a place for you. In my Father's house are many rooms, or many mansions. I will go there to prepare a place for you. Magkakatotoo lamang itong pangako kung si Kristo ay nabuhay na muli. At dahil nabuhay siyang muli, ito po ang isa sa mga benepisyo, mga pagpapalang ating matatanggap at natanggap na natin ngayon. 1 Peter 1:3, let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? Because of His great mercy, He gave us new life by raising Jesus Christ from death. Binigyan po tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng Kanyang pagbubuhay na muli sa Panginoong Hesus mula sa kamatayan. This fills us with a living hope. And so we look forward to possessing the rich blessings that God keeps for His people. He keeps them for you in heaven, where they cannot decay or spoil or fade away. So itong mga pagpapalang Kanyang inihanda ay ating pumakakamtan pagdating sa langit. Dahil doon sa langit, hindi po ito nanakawin, hindi po ito maluluma, hindi po ito masisira. Pero mga kapatid, kahit dito sa mundo ay pwede natin itong maranasan. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang disipulong si Timothy na isa ng pastor, sabi niya, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. Para sa mga may kaya, para sa mga medyo nakakaangat, para sa mga mayayaman, sabihin nyo sa kanila na huwag manalig at huwag umasa sa kanila mga kayamanan. Di ba mga kapatid? Ang kayamanan kung minsan ay wala nang saysay, lalo na sa panahon ng coronavirus. Kasi walang pili ang virus na ito. Mayaman ka man, prime minister ka man, artista ka man, basketball player ka man, wala pong sinasanto ang virus na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may kaya, kung ikaw may nakakaangat, huwag niyong ilalagak ang inyong pananalig sa inyong kayamanan, which is so uncertain. Hindi tayo nakakasiguro kung ang kayamanan na ito ay atin pa rin. Pero ganito po ang kanyang pinapagawa ng Diyos kay Timoteo, but put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Habang nandito pa tayo sa mundo, dapat ang atin pong kayamanan, kung ano man ang meron tayo, ay atin pong ibahagi sa iba.
Dahil ang Diyos ay hindi naman magpapabaya sa pagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga kinakailangan. Command them to do good and to be rich in good deeds and to be generous and willing to share. Utusan niyo sila na gumawa ng mabuti at maging mayaman sa mabuting mga gawa at maging mapagbigay at maghangad na makatulong. In this way, they will lay up treasure for themselves as firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Dahil ang totoong buhay ay hindi po dito, kundi sa kabilang buhay kung saan tayo dadalhin ng Diyos. So dito ay parang rehearsals, practice sa mabuting mga gawa, mabuting mga asal, at pagbibigay po ng magandang pundasyon para sa ating pupuntahan. Mga kapatid, atin pong balik-aralan ang mga bagay na atin pong natutunan. Ano po ang mga benepisyo, mga pagpapalang ating makakamtan, mararanasan, matatanggap kung tayo mananalig, mananampalataya at tatanggap sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na nabuhay muli. Number 1, we get to have a right relationship with God. Magiging maayos, mabuti ang ating relasyon sa ating Diyos. Pangalawa, we can conquer any kind of fear and uncertainty. Madadaig po natin, malalabanan po natin, mapapanalunan po natin ang anuman uri ng takot o pagkawalang kasiguruhan. Number 3, we would have the power to do anything that glorifies God. Wala pong imposible. Atin pong magagawa ang mga bagay na makapagbibigay lugod, kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil ang kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay siyang nananalaytay sa ating mga buhay. Number 4, certainty of going to heaven. Nakasisiguro po tayo ng buhay doon sa kalangitan kasama ang ating Diyos dahil ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Kung gusto po ninyo tumanggap sa ating Panginoong Jesus, the risen Savior, ang tagapagligtas na nabuhay na muli, gusto po ninyong tanggapin siya sa inyong buhay, please follow the following prayer. Naka-print po English, pero ako po'y mananalangin sa Tagalog na pwede niyo pong sundan. Ama namin na nasa langit, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin pong iwinawaksi, iniiwanan, tinatalikuran ang aking mga kasalanan. Ako po'y nananampalataya at nananalig na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus para sa akin upang bayaran, tubusin ako sa parusa ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon na Jesus, marami pong salamat dahil kayo po'y nabuhay na muli mula sa libingan. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong araw na to. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa mga makakarinig pa nito, magbabalik aral nito. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pagpapalago ng aming buhay espiritual. Dalangin po namin ang inyong pagpapatatag ng pananampalataya ng mga yaong nanghihina. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong dampi ng inyong makapangyarihang kamay sa mga may karamdaman. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa aming lahat. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.